para po sa pagpapakilala sa ating tagapagsalita. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Theology sa Union Theological Seminary at kasalukuyang pastor ng UCGS Bacoor. Siya ay naordinahan sa nakaraang 25th LCSMC Annual Session. Sa kasalukuyan, siya rin ay may iba't ibang bahagi na ginagampanan sa Liturgy and Music Committee ng ating komperensya. Ating mainit na tanggapin si Reverend Jomel R. Ricafort bilang ating tagapagsalita. Magandang hapon sa ating lahat. Napakainit talaga ng inyong pagtanggap. Grabe sa init. Ramdam ba dyan sa likod? Lalo yung nandun po sa likod? Yan. So magandang hapon po sa ating lahat. Yan. Titingnan ko kung aabot tong aking mahiwagang hawak para po dun sa ating yun. Kita naman pala. Yan. Sabi sa akin nung nasa backstage, tingin lang ako sa nakapink. Yan. Si Ate Noy, may pala yun eh. Yan. So, tanong po mga kapatid. Yan. Gusto kong bumaba. Pwede naman siguro. Baba ako ha. Tanong ko po, pag pang-ilang musika loob mo na ito ngayon at kailan ka unang nakibahagi? Yan. Meron ba ditong matagal na nasa musika loob? Natural yung mga nagsalita kanina. Yan, yung nasa musika loob. So, merong pinas yung ating conference. Yan, share your musika loob memories. Relive the moments through sharing some photos from our previous musika loob. Yan. So, ako ay naghanap sa aking FB, pero hindi ko na mahalukay yung nasa Friendster. Pero buti na lang, may naipasok ako noong 2007. Yan. So, hanapin nyo na lang ako dyan. Yan po yung napakababa ng pixel noong araw. Noong 2007, CWE pa po ako niyan. So, ito po ay sa UCCP Anabu. Second, yung pangalawang musical loob natin. Yan, tayo po muna manalangin. O Diyos na dakilang makapangyarihan sa lahat, patuloy kang sumaamin na yung diwang banal. Magpahayag ka na yung kabutihan. Sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at sinusundan, siya nawa. Ang ating batayang tatlata ay inihango sa sulat ng Apostol Pablo sa Efeso, Kabanatang 4, talatang 16. Nais ko muling basahin, sa pamagitan niya, si Jesus ang pinapatungkulan ni Apostol Pablo. Ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamagitan ng pag-ibig. Yan. So ano bang meron dun sa Efeso o sa Ephesians? Sinasabi na isinulat ni Apostol Pablo ang liham na ito sa mga iglesia sa Efeso at sa nakapaligid na rehiyon noong AD 62 o kinikilalang bilang isang singular letter habang nakakulong siya doon sa Roma o naka-house arrest. Nambasa natin doon sa Acts chapter 28. Sa panahong ito ay sinulat din niya ang Colosas at maging sulat kay Philemon. Lahat ng tatlong liham ay pinaabot niya kasama sina Teoco at kay Onesimo. Tulad mamaya, alam ko merong inihanda din ang Acts 29. Yan. So, saan naman yung sulat ni Apostol Pablo? Ang sulat niya para sa mga taga-Efeso ay nagbibigay ng pangkahalatang katuruan sa katotohanan ng pagliligtas ng Diyos kay Kristo, ang pagkakaisa ng iglesia sa iba't ibang tao at wastong pag-uugali sa iglesia, tahanat at maging sa mundo. So medyo bibilisan ko kasi baka sabihan na ako ni kapatid na Noemi. So yung Efeso ngayon ay tinatawag na nating, sabi ni Jessica Soho, 29:30. Yan. So, yan po yung Efeso. No, pero noon sa panahon ni Apostol Pablo, ito ay isang mayamang na daungan na lungsod na Romanong lalawigan sa Asia. Ito ay isang sentro ng pag-aaral at malapit sa isang pangunahing ruta o daanan. So ganoon ang setup sa panahon ni Apostol Pablo. Kaya binabanggit niya dun sa ating batayang talata ay pagkakaroon ng pananampalataya na nakaugat sa pag-ibig. Meron po ba ditong mga in love? Grabe naman. Si Pastor Mara, matindi yung pagkakasigaw niya po. Wala.
Parang minaalala ko noon way back 2017 dito, katabi ko doon, parang minaalala lang ako dito, musika loob din po yun, May 1. May katabi ako doon na parang Ilocano speaking ata siya. So binabanggit dito na Apostol Pablo, inahalin tulad niya ang iglesia sa isang katawan. Doon sa Bible, ang Bible na version, nakalagay talaga every joints. Di ba? Mala-Taglish kasi yung ang Bible. So ibig sabihin, ito yung pinapatungkulan ni Apostol Pablo na sinasabi niya, ano ba yung iglesia? Tanungin natin yung sarili natin, kamusta na ba self? Kamusta naman yung self? Kanina, si CYF Conference Shannon, sumusubo sa likod. Si LMCE Josie May Arana, sumusubo din sa likod. So wag nating hahayaan yung ating katawan. Pwede natin tanungin, kamusta na self? Pero ang tanong ko, mga kapatid, ano ang kailangan ng body upang maging healthy? Sagot. Meron ba sasagot? Ano kailangan ng body upang maging healthy? Tulog daw. Ang sunod kong tanong dyan, open-minded ka ba? Kasi, ang sabi ng wife ko, ang kailangan ng body para maging healthy ay... Ulitin ko po, kailangan ng body ay... Ano ba yung pera, pastor? Kaya pala open-minded, pumasok ka na din ba dyan? Nagpa-ordina ka na tapos... Yung pera, letter P. Yun. Kailangan natin ng proper diet. Yan. Sa pagkain ng, laling CYF ng UCCPU, si Jess Bacor, shout out, hindi kumakain ng gulay. Yan. So, kailangan natin kumain ng gulay kung paano yung physical natin pangangatawan. Kung paano inihambing na Apostol Pablo ang iglesia sa katawan ng tao, tayo bilang mga mananampalataya at bahagi ng iglesia ay marapat na pagtuunan to ng pansin. Lalo daw sa praise team ngayon, pagtapos daw ng kanta, ng tugtog, ng sayaw, hindi nila alam tong salitang to. Sunday school. Di ba? So, mahalaga sa atin kung paano katawan natin kailangan ng proper diet, kailangan natin ng pag-aaral nito. Ano pa? Sino umatin dito niyan? Baka nga wala. Di ba yung ating Bible study, lalo sa mga CYF. So mahalaga ang proper diet, physically, at syempre yung pagpapalago ng ating pananampalataya. Ano pa? Letter P. Sunod, letter E. Kailangan natin mag-exercise. May mga kamanggagawa na mga mahilig mag-bike, mag-hike, maglakad. So, bahagi yun ng kanilang pag-exercise. Tayo bilang bahagi ng praise team CYF, ng choir, ng anuman ng ating gampanin, papaano natin to tinitingnan? Sinabi ng praise team leader, 4:15 ang practice. Ano oras dadating? 6:15, 7:15. Di ba? Pag sabi ni pastor, hanggang 7 lang tapos, ano oras matatapos? Aba, ang galing, mga proud pa kayo, Nandiyan yung mga pastor nyo. Di ba? Ang pag-eensayo mahalaga. Lalo ngayon, may collab na tayo. Meron ba kayong nakilala? O meron na kayong ayaw nyo nang umalis sa collab kasi may nakilala na kayo? Meron? Meron ba? O sabihin nyo kay pastor, pastor, parang gusto ko na doon na lang tumugtog sa church na kakolab namin. So mahalaga ang bagay nito. Ano yung sunod? P-E-R. Kailangan nating, sumunod, sorry. Matulog. Gantong klase ba ng tulog yung kailangan natin? Yung mga nagwo-work dyan, tutulog ba ganito? Hindi. Di ba? Ang sinasabi natin doon ay yung rest. Di ba? Kung paano natutulog yung sanggol sa kanyang magulang, ganun din yung ating inaasam. Hindi tayo nagpapahinga kasi kailangan o dapat, kundi kailangan natin magpahinga na mas mabuti, mas maayos. O, sunod. Ano na yun? A. Kailangan natin ng hangin. Purihin ng Diyos kasi libre yung hangin. Yung mga nasa hospital ngayon, binabayaran nila artificial oxygen para mabuhay, dagdag ng kanilang buhay. Kung paano yung physical natin pangangatawan, kailangan humingat. Lingunin niyo yung katabi niyo nga. Humihinga pa ba sila?
Nasubukan nyo na bang hindi huminga ng isang araw? Hindi po isang minuto, isang araw. Ganon din yung ating pananampalataya. Kailangan nating manalangin kung paano humihinga yung ating physical na pangangatawan, yung ating spirito kailangan huminga sa pamagitan ng pananalangin. Mahalagang manalangin. Kaya ang tanong, sino sa atin dito uma-attend nito, pastor? Ba? Yung mga CWA daw ang uma-attend. So mahalagang uma-attend tayo niyan. Paano kaya kung ganito yung mangyari sa physical natin pangangatawan? Magkaroon tayo ng sakit, magkasugat tayo, kailangan natin ng kailangan ng agarang panlunas. Gayun din yung ating pananampalataya bilang kalipunan ng mga mananampalataya kay Kristo, bilang iglesia, ang katawan ni Jesucristo, tayo ay ang iglesia. Kailangan natin magtulungan, katulad sa mga namamalengke dyan, di ba? Hindi naman kakayanin ng isang braso, isang kamay, isang daliri yung pinamili, kundi yung bawat bahagi ng upper body niya, ginagamit niya. Kailangan natin magtulungan bilang bahagi ng iisang katawan ni Kristo. Ano pa? Kailangan natin mag-unawaan. Hindi po pwedeng parehas yung kamay kung walang hawak dun sa plywood. Di ba? Hindi niya kakatam. Sabi ng wife ko kanina, maintindihan kaya ngayon ng CYF yan? Alam ba nila yung bagay na yan? So ano pa? Kailangan meron tayo ay magbigayan. Di ba? Hindi pa pwedeng sabay yung paa pag maglalakad kayo, kundi magbibigayan dun sa paglalakad. Ano pang kailangan natin? Kailangan natin ng magtuwiran o pagtutuwid. Di ba? Kung paano yung katawan natin, nadidislocate yung bones natin, gayon din tayo. Yung mga nadidislocate yung bone, ako naiintindihan ko yan. Kapag stress, nadidislocate yung aking lower back ngayon, upper back naman. So, dito, kailangan na ituwid. Yung pagtutuwid ng lower back at our upper back, alam niyo po, napakasakit. Gayon din sa iglesia, ang pagtutuwid. Kailangan, maski masakit, pero kailangan nating pagdaanan. At gayon din, kasama niyan, upang magpanaulian. Hindi po yung pagsasoli kundi to renew. Mapanauli yung ating dating kalalagayan bilang iglesia o yung sa ating physical na pangangatawan. Siyempre, panghuli, naisingit lang daw yun. Siyempre, kailangan mag-ibigan. Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba sa Efeso, sa ating sa text, na nakaugat yan sa love, sa pag-ibig. Hindi po yung pag-ibig na makasarili, kundi yung pag-ibig na umuunawa ng lahat. So sa bahaging yan, bagaman papaano tayo magkakaisa, ang pagkakaisa, hindi yung usapin ng iisa lang yung gusto natin. Kasi iba-iba tayo di ba? Iba-iba yung gusto natin. Halimbawa, kami sa UKO, sila yung kumakanta sa choir, di ba? Merong mga tumutugtog, merong mga nagtiteatro. So, at bawat bahagi ng katawan ni Jesucristo ay iba-iba ang gawain. Katulad na lamang nito, sila po ay naka-uniform. Pero yung naka-Spider-Man po dyan, siya lang yung nagkusa upang linisin yung bintana nila sa classroom. Bagaman uniform suot nila, wala doon nating masasabi talaga yung pagkakaisa. So yung kabahagi nating binabanggit, yan. Nakita ko lang to, unang tingin parang may sungay. Ano bang meaning niya? Nakalagay yan doon sa logo natin. So, X tsaka V. Pero iba ko siya tinitingnan Tinitingnan ko siya parang ganito. Ayun. Napunta doon sa sakyan. Sana may sasakyan all, no? Hirap biyahe mula boundary ng Las Piñas papunta rito. So ano ba yan? Ano ba yung bagay na iyan? Dito meron po yan sa box dito. Napansin ko po. Yun. So eto, hindi lang natin panahon ngayon nakikita, kundi sa panahon ng early churches. Merong lumilitaw ng mga kanyang hugis, inuka sa bato, inukit sa bato. Ano ba ibig sabihin yan? Noong araw kasi, sa panahon na ng ating Panginoong Kristo bumalik na sa kalangitan, nagkaalat na yung mga alagad at patuloy na naglilingkod, naghahayo, nagmimisyon.
ay inuusig sila, pinapatay sila nung ginagawa sa kanila, pagkakuha sa kanila, yung mga Romano, mga sadista, pagpupunta doon yung Kristiyano, ilalagay sa arena. Hindi po yung minamasa, yung arena, parang Moa Arena. Yan. So gagawin doon, ipapalapa sa leon, hihiwain sa gitna sa pamagitan na nakatali yung dalawang kamay sa kabayo o kay susunugin ng buhay. Paano sila makipag-communicate kung ito ba isusuplong sila o kapwa nila Kristiyano? Kapag nasa palengke sila sa harapan ng bahay, gaganto po yan. Una, yung paa nila dahil maalikabok naman nun, ay ganito po yung gagawin ng paa nila. Guguhit sila ng ganire. Yan. Sunod naman, kapag hindi naintindihan niya ng kaharap nila, dead ma yun. Ibig sabihin, hindi yung Kristiyano. Pero kapag gantong tinugon naman ng kaharap nila, ibig sabihin niya, Kristiyano yung kaharap nila. Sa palengke, sa tapat ng bahay, at saan mang lugar, Kristiyano yan. Mag-ukit ka niyan sa may inuka na bundok o yung kuweba, Kristiyano ang mga nandoon. Saan bang tawag dyan? Tawag dyan, ito sa Griego, mabilis lang, sibilisan natin, 20 minutes lang daw, Pastor. Diyan po yung ICHTHU tsaka S, o yung Ius Christus Deus Soter. Ang ibig sabihin niya ay Jesus Christ, God's Son, Savior, or our believe in Jesus Christ, Son of God, our Savior. Ano naman to, Pastor? Ito, yung musbong yung tawag po doon, ictus, musbong yung parang isda, kasabayan niya to. Hindi po yung gulong, hindi yung pizza. Pwede magpa-pizza mamaya. So, ano ba yan? Yan din po ay ganito. Yan. So, ano ba yan? Pag nakita tayo ng ganyan, parang gulong lang yan. Yung bilog na yan, una, yung diretsong yan, o vertical, ay yung I. Yun naman yung X. Yun yung parang O. Yun yung parang Y. At ito yung parang, ang tawag dyan? Sa mat? Yun. Yan po yung ictus. So, ganong kabilis din siya unawain. So, itong ictus na to, yung mga bagay na yan, ay nag-uugnay bilang kabahagi ng Iglesia ni Jesucristo. Ang church, tayong lahat, maging sa panahon natin ngayon, tayo ay bilang Iglesia, tayo ay sumasamba. Diba? Tayo ay sumasamba. At hindi tayo nasa church para gawing stage ang simbahan o yung chancel area at hindi upang masiyahan ang audience kundi ang congregation dahil tayong lahat ay nananambahan. Ang bawat isa sa atin ay merong malaki man yan o maliit, tayo ay kabahagi ng gawain ng pagsamba sa Diyos. O, sino ba yan? At gayon din, ating hinihikayat, katulad kung napakaganda ng tinig ng ating Ukwa Choir, nawa makalikha rin tayo bilang isang konferensya ng Conference CYF Choir. Diba? Hindi lamang praise team, hindi man natin pinaglalaban, sinong magaling, sinong mahusay, kundi para sa kapurihan ng ating Panginoon. Yun. Alam niyo po ba kung saan yan? Siyempre sa Edenwood. At yan yung panahon na nandun po ako, may kasama po ako niya na tiga Ilocos. At purihin ng Panginoon kasi every year o every season ng Musika Loob, meron tayong inaabot na matutulungang iglesia. So ngayon, purihin ng Panginoon sa UCCP UCGS Queens Row, parang tiga San Miguel po ata yung nasa harapan. So mahalaga po yan na meron tayong inaambagan para saan? Nag-start ang Musika Loob 2006, ibig sabihin, mag-18 years na po siya sa November. Diba? Pero pang 15 pa lang natin ngayon. Dahil nga, hindi naman to taon-taon, naiiba yung date, May o kaya November, o kaya naman merong All Leaders Seminar. Kaya nga tayo bilang UCCP, kabahagitan tayo ng Lowland Cavite South Manila Conference na merong 41 na iglesia na pinagtibay na ang annual conference session natin nakaraan na sa 25th. At tayo'y kabahagi na mas malawak na katawan ni Jesucristo ang Middle Luzon jurisdictional area at maging ng kabuuan ng Pilipinas na United Church of Christ in the Philippines. At ngayong araw nagsisimula ang tema sa buong buwan na ito na Pentecost Tide at UCCP Anniversary
month. Kaya happy anniversary po sa ating lahat. Yan, mga UCCP. Ang kabuuan ng UCCP ay nananawagan. Sino dito mga active na mga CYF leaders? Taas naman kamay. Ayaw magtaasan. Di ba? May panawagan po ang ating mahal na pambansang pamunuan. Alam niyo po ba ang ating data on church workers as of May 2022, last General Assembly po yan ng ating UCCP. Ito po ang ating manggagawa sa kabuuan ng United Church of Christ in the Philippines. Na meron tayong 1,948 church workers. Tingnan niyo po, maraming ordained, licentiate, diaconal, at siyang mga iyan. Subalit, kung titingnan naman natin itong bagay na ito, yung pinakamalaking bahagi po dyan, yung blue, light blue po ba yun? Light blue, ay 61 years old pataas. Ibig sabihin, maraming retirado na mga manggagawa. Kung maraming retirado, anong mangyayari? Sa susunod na ilang mga taon, 10 years, ito po yung sa bawat jurisdiction. Tayo, kabilang tayo sa Middle Luzon jurisdiction, tayo ay may 89 na retired church workers sa kabuuan ng United Church of Christ in the Philippines. Kung makikita nyo po yan, may bawat taon, sa year 2031, 1,232 ang magre-retired. Ngunit ang pumapasok po, yung kulay pula sa baba, na graduating na BTech students at apprentices ay 165. Malaking hamon sa ating kung mahal natin ang church nating kinabibilangan, hahayaan ba nating mawala na ang mga manggagawa na naglilingkod sa church natin? CYF, LCSMC, okay lang ba yun? Okay lang bang mawala na ang mga church workers natin makalipas sa 2028? Halos bababa na po ang ating bilang. Kaya nga, malaking hamon yan sa atin. Katulad nung awit ng disciple na may pamagat na radical. Sabi dun sa kanilang bridge. May audio po tayo. May audio po? Sige, isa pa daw. Try. Para may sound naman tayo. Siguro sa setting po, dahil naka-HDMI, pumapasok siya dun sa DHMI na audio, hindi po na ay siguro yung setting. So sinasabi lang naman po dyan, not just my mouth, but let my hands speak the glory of God. Hindi lamang yung ating mga tinig, ating mga bibig, kundi yung ating mga kamay ay kumikilos upang mapahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Kasama din ang ating kinikilala ngayon ay ang buong bansa na kinikilala yung tinatawag na Labor Day. At ating binibigyang pansin yung ating mga manggagawa dito sa ating bansa. Tulad ng sabi ni Carlos A. Rodriguez, when we're not hungry for justice, it's usually because we're too full with privilege. Sabi nga nung isang UCM na nakausap ko, sabi niya, Pastor, hindi pala lahat ng nakukulong ay may kasalanan kasi yung anak niya ay nakulong dahil nadamay lamang. So doon niya naunawaan na hindi pala lahat ng nakakulong ay may kasalanan. Katulad ngayon, salamat sa Diyos, nag-extend ng 15 days sa ating bansa hanggang May 15 patungkol sa mga traditional jeepney natin. Pero, nandoon pa rin na sila ay kinikilala na kolorum na at kabahagi ang Christian Youth Fellowship na nakikibahagi at kabahagi ng suliranin ng ating bansa. At sa mga mumunting manggagawa nating tsuper sa kanilang pamilya na ito lamang ang kanilang inaasahan sa kanilang buhay. Kasama ng Manila Bay na pagtatambak ng lupa, tayo ang maapektuhan sa Cavite at sa Manila. At alam na alam natin yung awitin na ito. Kung tayo ang katawan, bakit yung kamay natin di umabot, yung kamay natin di nagpapagaling, ang ating mga salita ay hindi nagtuturo. Kung tayo ang katawan, ba't yung mga paa natin ay hindi kumikilos upang humayo? At muli,
Huli na po, malapit na matapos. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Sa madaling salata, kung may nasasaktan, sino man yan, dapat nasasaktan tayo. Tayo ay kabahagi ng Christian Youth Fellowship at bahaging ito, ano ang dapat natin gawin bilang pagtatapos? Sabi natin ay kabahagi. Kabahagi, anong dapat gawin ng mga mananampalataya ng Christian Youth Fellowship? Dapat natin gawin ang katulad ng bawat halimbawang ginawa ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng malilikawan, lubos natin kapag-alalay, siya nawa.